Tumayo po ang kapulungan. Sa simoy ng hangin, may awit ng gabag. Dumarating si Jesus, punong-puno ng habag. Palaspa sa iwagayway, puso'y magalak. Hari ng kapayapaan, atin siyang salubunging tapat. Lucas 19:38. Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming pagsamba, sa aming pag-alaala, sa iyong mga ginawa, at aming sinasariwa ang iyong matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ito yung panahon na kung saan ay nandoon ang mga tao, nagsisigawan sila
sa pagpasok ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. Ito yung simula ng kanyang paghahari, subalit ilang araw lamang ay darating na yung kanyang pagsasakripisyo, yung kanyang kamatayan doon sa cross. Hayaan mo na sa umagang ito ay ihanda namin ang aming mga sarili. Ginugunita namin, Panginoon, ang araw na ito. At hayaan mo na sa ilang araw ay makita ng bawat isa yung pag-ibig mo, Panginoon, na ginawa, ibinigay sa amin. At ito yung aming sinasampalatayanan, Panginoon. Hayaan mo na magpasalamat kami sa ganitong kalalagayan na sa tuwing sasapit ang araw na ito, naway makita ng bawat isa ang kahalagahan ng iyong ginawa na kung saan pagkatapos nun, ang katagumpayan ng lahat ng bagay ay nangyari na, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pagsamba. Ikaw ang kumatagpo sa bawat isa. Dalayan po namin sa iyo ang kaayusan ng aming pananambahan. Dalayan po namin sa iyo ang buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa, ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang patuloy naming maranasan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo at sama-sama po nating awitin ng Hosanna in the Highest. Lord, we lift up your name.
Sabay-sabay po nating sambitlain ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa iwagan ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sama-sama po natin ibigay napakataas na puri para sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh,
sandali pong ito, patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon at hayaan siyang maghari sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo sa ating pag-awit. Kalooban
The time of Passover was drawing near, and Jesus and his disciples traveled toward Jerusalem with a crowd of fascinated people in tow. The people following Jesus had heard of or seen the many wonderful works he had done, and they were eager to see what he would do once he arrived in the great city of Jerusalem. On their journey, they came across two small towns near the Mount of Olives. As they approached, Jesus sent two of his disciples ahead on a special mission. Jesus told the two disciples, "When you enter the next village, you will find a donkey's young colt there that has never been ridden. Untie it and bring it to me. If anyone stops you and asks what you are doing, tell them, 'It is needed for the Lord of all.'" The two disciples followed Jesus' instructions and made their way to the village. As the two men walked to the village, they discussed all that Jesus had told them, and before long they arrived at the village. Immediately after entering the village, they came across a donkey and her colt, just as Jesus said they would. Continuing to follow Jesus' instructions, they began to untie the colt so that they could bring it back to Jesus. As the disciples worked to untie the colt, the owners approached them and said, "What are you doing?" The disciples replied, "We need this donkey for the Lord of all." The owners allowed the disciples to take the colt, and they brought it back to Jesus. After returning, the disciples put their cloaks on the donkey's back and placed Jesus onto the animal. As Jesus rode the donkey, people ran out to meet him, placing palm leaves and spreading their cloaks out in front of him on the road. Jesus continued his journey, and as the road began to go down to the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began to praise God joyfully in loud voices for all the miracles they had seen. "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest."
Salamat, kapatid na John. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo muna po ay manalangin. Maging kalugod-dugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. O Panginoon, at aking manunubo sa aking malaking bato. Kaya niyo pong simulan ko ang ating pananambahan ngayon sa isang kwento. Meron isang bata na nagkasakit sa mismong araw ng Palaspas, so Sunday, na Palm Sunday. And ang tanging nakapunta lamang ay yung tatay niya. Yung tatay niya, dala-dala itong Palaspas na ito. And nagtanong yung anak, Tay, bakit may hawak ka nito? No? At kinuwento niya yung scene na kung saan sa church na yon, merong nagsayawan yung mga bata. Merong nagpuri ng kanyang pangalan. Tunay na tuntua yung tatay. No? And tapos sabi ng bata, sayang, Tay, hindi ako nakarating. Ngunit makikita mo doon sa puso ng batang yon ang kanyang pagpupursige na alamin at malaman ang kahulugan ng pinagdiriwang natin ngayon. Ang araw pong ito is maraming kahulugan, maraming gustong ipaihuwatig sa bawat isa sa atin. Una, ang araw ng Palaspas, it is the day of celebration. Ito yung triumphal entry ng ating Panginoon. Ito yung panahon na we celebrate ang pagpasok ng dakilang hari doon sa Jerusalem. Pero sa aking pag-aaral, ito rin ay bittersweet success. Bakit? Kasi bagamat yung linggong ito ay sineselebrate natin yung pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo, darating ang Biyernes na kung saan maghihirap siya, na kung saan ay nandun yung hindi siya kilalanin, nandun yung itakwil siya ng lahat ng mga tao. At it is also a day of suffering. The Via Dolorosa. Jesus died on the cross. Ngunit, mga magulang at mga kapatid, ako ay naniniwala ako na ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem ay isang kasiyahan. Ito ay isang kalungkutan at katagumpayan sa bawat isang nakasaksi at nakadama ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Titingnan po natin ang dalawang book kung saan makikita natin yung istorya. Although dito sa gospel, nandun yung istorya ng triumphal entry. Pero nais kong basahin sa inyo yung doon sa Lucas. Sa Lucas 36 hanggang 38, no? And tayo po ay tumayo at basahin natin ito. Sabi doon, habang siya'y nakasakay sa asno, inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa lipis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa kahangang-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan.
Sinabi nila, pinagpala ang haring dumating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Ngunit hayaan niyo pong basahin ko rin yung sa Mateo na kung saan sinabi yung kanyang paghihirap. Sabi dito sa Mateo 27, 21 hanggang 22, sabi, muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais niyong palayay? Si Barabas? Sigaw ng mga tao? Sinabi sa kanila ni Piloto, kung gayon, anong gagawin ko kay Jesus? Tinatawag na Kristo at sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa kanyang banal na salita. Tayo po ay maupo. Merong isang great evangelist, si Billy Graham. Sabi niya, the greatest mission field today is not in some far-off country, but in the pews of our churches. Anong ibig sabihin ito? Sabi niya, marami sa mga umaattend ng mga nagpupunta sa simbahan have never truly given their life to Christ. Ano pong ibig sabihin nito? Parang ito ay isang statement. One thing I do not know is that many people who know to say, how to say, even though to act on it, ay pag dumating yung kanilang mga dagok, o when the rubber meets the road, o yung kanilang gulong ng palad ng kanilang mga buhay, a fork in the road, mas pipiliin nila ang magkaroon ng walang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Wala silang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan, just empty words. Dito po, makikita natin ang example sa passage na binasa natin. Sapagkat nung tanghaling iyon, nung Sunday na yon, naglakad si Jesus doon sa city. People are shouting praises and glory to God. Pero sabi ko nga, nung Biyernes, sinasabi nilang ipako ang si Kristo sa krus. We know that many in the crowd ay merong mga pagpuri na sinasabing, Hosana, Hosana si David. Pero ipapako pala nila si Kristo sa krus. Bakit po? Bakit? Ano mga posibleng dahilan tungkol dito? Una, their words did not match their heart. Yung kanilang iniisip ay hindi nag-match dun sa desire ng kanilang mga puso. They possess a casual o hindi committed na pananampalataya. No? Pag sinabing casual, ito ay meaning ito ay minsan lamang, o ito ay pag natataon lamang, o special na pagkakataon. Hindi nagpapakita ng interest at concern doon sa kanilang pinagbibigyan ng mga papuri. Pangalawa, they had religion, pero they miss the person, Jesus. Ang mga Israelita ay mga relihiyosong tao na sumusunod sa libro ni Moises. Pero, nakukulangan. They miss the person. Ibig sabihin, yung pananampalataya, yung paniniwala sa ating Panginoon. Paano po ba tayo magkakaroon ng pananampalataya
na matatag at nakatuon kay Kristo. How can we have a committed faith? How can be real and sincere and consistent in everything we do? Sapagkat itong panahon ng palaspas, hanggang sa kanyang pagkapako, hanggang sa kanyang pagkabuhay, it concerns faith ng mga tao na nandun at sa atin ngayon na mananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang pananampalataya? Having faith is like passing to the bridge, even when you're not seeing it. Ang pananampalataya ay dumadaan ka doon sa bridge, pero hindi mo nakikita yung bridge. Naalala ko to nung merong movie na kay Indiana Jones tayo na may sakit yung kanyang tatay, pero ang lunas is makainom ng tubig. Pero dadaan ka sa matinding pagsubok. Isa doon, merong bridge na pag tinignan mo, wala kang makikita. Pero ang pinaalala sa kanya, yung faith. You have to step it. Pero nang ginawa niya, yung unang hakbang niya, nakita niya yung bridge. At pagkatapos noon, nagsaboy siya ng buhangin at nakarating siya doon sa pupuntahan niya. At ganito yung pananampalataya na dapat makita sa bawat isa sa atin na we are committed sa ating pananampalataya. Paano po ba tayo magkakaroon ng matatag at nakatuon na pananampalataya sa ating Panginoon? How can we have committed faith? 3 bagay lang po ang aking babahagi sa inyo. The first key is that a committed faith is not self-centered. It is Christ-centered. Nakatuon ito, hindi sa iyong sarili, kundi nakatuon kay Kristo. Masyadong obvious na ito. Minsan, namimiss natin ang mga bagay na ito. Sa ibang bansa, sa Amerika, parang normal na sa kanila na ang Panginoon ay parang isinasama lang nila doon sa kalendaryo ng kanilang mga buhay. Sinasama nila doon sa kanilang mga agenda. Kumbaga, isinisingit lamang. Dito, nagpapakita na pansarili ang pagtingin o nakatuon na kanilang pananampalataya sa kanilang sarili. Hindi nakatuon sa ating Panginoon. Kung titignan natin, the committed faith dito, nung pumasok ang ating Panginoong Jesus doon sa Jerusalem, ito'y propesiya na eh. Ito'y propesiya na binabanggit noon pa lang. Pero kung titignan nyo, napaka-memorable ng pagpasok na ito. Napakaraming pintuan ng Jerusalem. Ngunit, sabi dito, pumasok siya sa Bethpage, dun sa bayan na yon, malapit sa Olibo. Alam niyo ba, ito'y sa likod ng Jerusalem. Marami sa mga Israelita ngayon ay hindi naniniwala dito kasi sinarado nila to eh. And until now, kasi iniintay pa nila yung Mesyas na yon. Pero sa atin, alam ko, dumating na ito. Pangalawa, yung asno na sinakyan ng ating Panginoong Hesus, ito'y base rin sa propesiya. Alam niyo ba kung yung sasaliksikin, ang asnong ito has a cross marking. Alam niyo ba yun? Yung asno,
kung titignan yung picture, hindi ko lang na picturean, it has a cross marking. Dito po, na nagsisimbolo ng sinakyan niya. Sinakyan ni Jesus yun. Ito'y isang pribilehiyo nung asno na yon na sakyan ng ating Panginoong Jesus. Pulling God out and turning God only when it is convenient or useful. Minsan, ganun po natin tinitignan kung bakit kulang tayo sa, hindi natin sinesenter ang ating atensyon sa Diyos. Parang tinitignan natin kung ano yung conveniente, kung ano yung suitable para sa ating mga pangangailangan. Pero, mga magulang, mga kapatid, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay nangangailangan ng marubdob na pagsusuko ng ating mga sarili sa Kanya. At ngayong Holy Week, na dadaanan natin, muli marereminis natin, makikita natin yung pananampalatayang ito sa ating mga buhay. Marami ring mga dahilan bakit pinupuri si Jesus doon sa araw na yon. Una, because sa mga mirakulo na ginawa niya, marami siyang pinagaling, marami siyang binuhay ng mga patay, na-overwhelm ang mga taong ito sa nakita at narinig nila. Maring ang mga dahilan, they praise Him because naglilingkod sa kanila ang Panginoon. O kung bakit binibigay yung pangangailangan, pagkain, pagpapagaling sa bawat isa. Ngunit, alam nyo, paano kung wala itong mga ito? Paano kung makahimala ay mawala? Yung pagtulong ng ating Panginoon ay mawala? Nakatuon pa rin ba ang matatag na paniniwala natin sa ating Panginoon Jesus? Pangalawa, sabi, they saw Jesus as a way to be politically Messiah. Yung political savior, no? Na they saw Jesus as a political savior na magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Ang kanilang papuri ay nakabase doon sa the attitude of Jesus on what can you do for me. Pansarili pa rin at hindi nakatuon sa isang matindi paniniwala, relasyon sa ating Panginoon. Gaya na lang sabi ko, simula lang yun, yung entry na yun. Pero sa susunod ng mga araw, tinatakwil nila at kinukutya nila ang ating Panginoon. Hindi natin ma-imagine kung ano yung nangyari sa ating Panginoon doon. Pero, yung mga hagupit, yung mga panlalait and everything, merong isang sculptor na nag-drawing nito sa Europe. And, tama kayo sa amin ng Dani, halos hindi mo na makita ang kanyang mukha. Dahil dito, a man who no longer look like a deliverer or a conqueror. Panay kasinungalingan ang kanilang ibinamato sa Jesus na ito. Merong isang legend sa isang village sa Spain ay merong padating na hari na bibisita sa kanila. Siyempre, excited sila kasi bibisitahin sila nung hari na yon. So, sila ay nagpulong-pulong
kung paano nila paparangalan ang hari na ito. Matagal na kasi hindi sila nakabisita rito. Ang village na to ay very poor village. Pero, dahil darating ang hari na yon, nag-prepare sila. Sabi nila, sige, magbibigay ako ng pinaka-best na wine para pagdating ng hari na yon, ay sama-sama nating maipainom sa kanila. Actually, is a vat. Para pong ganyan yan. So, nagkaisa sila. Sige, lagyan natin. Lagyan natin. Lagyan natin. Pero alam nyo, ang ginawa pala nila noon, sabi nila, hindi sila nagbigay ng wine. Kasi ang isip nila, ay, hindi yung best ang bibigay ko. Ano lang, parang konti lang. O tubig ang kanilang binigay. Ngunit pagdating ng hari na yon, sa dami ng pagpupunyagi at kasiyahan ng hari, ang inalay sa kanya ay tubig at hindi tunay na alak. At kinalungkot ito ng hari na yon. Minsan po kasi, sa ating mga buhay, sinasabi natin, may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Sabi ni Pedro, kahit kamatayan, ay hindi ko kayo itatatwa. Ngunit, pagkatapos nun, tumilaw ang manok. Tinatwa niya ang ating Panginoong Hesus ng ikatlong beses. At ito po yung iwan sa atin ngayon na dapat nakatuon tayo at nakasentro ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Kung tunay tayong nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay iiwan natin ang lahat at maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, a committed faith is relationship-driven. Maraming nagpunta doon na nag-alay ng mga palaspas, naglatag ng kanilang mga balabal on the street, shouted praise, kasi sa tingin nila, sikat ako. It's the popular thing to do. No? Kumbaga, matitrending sila. Kumbaga, trending, no? Pagpunta nila doon. So, kita mo ang motibo ng bawat isa na pumunta doon. Pero, sabi ko nga, paano ba natin masasabi na meron po tayong pananampalataya na nakatuon at matatag? Ito po ay relasyon sa ating Panginoon. Ang Tipas Unity Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos. Pero, iglesyang matatag ito. Lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo. Ngunit ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Maraming pumupunta dito because they invited friends, their friends, and alam ko yung mga nagpunta rito, they are feel welcome. Tama po ba? They are feel yung caring ng church na ito. Kasi ang layunin ng church na ito, hindi naman po to care para sa inyo, kundi magkaroon kayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Commitment says, you believe in Jesus, but it will take a deeper root in your life because you have submitted to and committed yourself to the truths about Jesus.
Ang panahon ng Holy Week na to ay panahon ng pagninilay-nilay. Panahon ng pag-reflect sa ating mga buhay. Minsan, nami-miss out natin ang Panginoon sa loob ng mahabang panahon. Pero sana po, sa panahon ito ng Holy Week, tunay makita yung pananampalatayang matatag at nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. A committed faith comes only to a personal relationship with Jesus Christ. Kami po sa mga nagtuturo dito, ang hangarin namin ay mahibahagi sa inyo si Kristo, makilala niyo si Kristo, magkaroon kayo ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi it's the one thing we can do in response to the saving grace of what God has done for us. And it is true by faith and trust in Jesus. Kailangan baguhin tayo ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And pag binago tayo, we must act on faith. Sapagkat this is the life of the new man in Christ. Magkaroon ng deeper relationship sa ating Panginoon. Paano po? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa marubdob na panalangin, sa pakikisa, sa iglesia, na kung saan ang pinupuri ay ang ating Panginoon, hindi ang ating mga sarili. Una, sabi natin, a committed faith is not centered on the self, but through Christ. Pangalawa, a committed faith is relationship-driven. Pangatlo, a committed faith is not swayed or blocked by our personal trials and crises. At the parade, trendy po talaga to offer praise. Lahat po sila gumagawa nun. Pero sa trial ng ating Panginoong Hesus, na kung saan nabingit sa kamatayan ang ating Panginoong Hesus, nasaan ang mga naniniwala na yon? Nasaan ang kanyang mga alagad? Maaaring iba, pinoprotektuhan ang kanilang sarili. Maaaring iba, natakot. Minsan po kasi, many of us come to Jesus expecting everything to go good. Lumalapit lang tayo sa Diyos na expect natin na maganda ang mangyayari, na masasagot ang ating mga panalangin, na pakabig. Maybe some slight bad, but not too much of it. Pero, pag yung mga dagok sa buhay, pag yung mga problema, ang mga dumating sa atin, at sa tingin mo hindi ka sinasagot ng Diyos, tinatanong mo, Lord, bakit? Lord, bakit? Naglilingkod naman ako sa iyo. Tumutulong naman ako sa iba, mga kapwa. Pero alam niya, mga magulang at mga kapatid, ang ganitong kaisipan ay hindi dapat mangyari sa bawat sa atin. Bakit po? Kasi committed faith is standing out to Jesus hanggang kamatayan. Standing out to Jesus until the end. Na once na nakilala natin ang ating Panginoon, we live to the Lord. We die for the Lord. Kasi ganyan po sabi sa Roma Sa Roma 14:8, sabi dito, if we live
we live for the Lord. And if we die for the Lord. So that whether we live, whether we die, we belong to the Lord. Ang ating pong buhay ay hindi lang puro sa saya, hindi lang puro sa magagandang mga bagay. Ang buhay na tatahakin natin sa Panginoon ay mahirap. Pero, nandyan ng Panginoon sa iyo. Hindi ka iiwanan. At ito ang advantage ng bawat isa sa atin na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi, sabi, if our faith is based on our situations or our circumstances, it will never be committed. It will always be casual. Yung mga susunod na mga pangyayari sa ating Panginoong Hesus, isang pagsubok ito sa mga tao. Isang pagsubok sa kanyang mga alagad. At dito makikita ang tunay na dependence at pananampalataya sa ating Panginoon. Minsan po kasi ang papuri, we are living in a convenience dahil nagpupuri tayo. We are living in a convenience of worshiping God. Pero, kung titignan natin, tayo nagwo-worship sa simbahang ito, complete with mic, ambience, and everything. Raising our hands to Christ, crying Him. Pero, what if worshiping is inconvenient for you? Na walang sound system, na mainit, na isang bahay lamang. Tulad ng binisita ko nag-speak po ako sa welfare bill. Ito po isang bahay lamang. Ngunit kitang-kita ko yung init ng papuri nila sa ating Panginoon. What if you are praising, you are experiencing difficulties in your life? Like, may sakit kayo, namatayan kayo, o what if yung place of worship nyo is in the center of a disaster? Alam na po natin, malapit nang dumating ang ating Panginoon. What if ganun ang mga bagay? Would the relationship to God wavers? Ganun pa rin ba ang antas ng iyong pagpupuri sa ating Panginoon? With our desire, intensity to worship God still there? A committed faith takes good with the bad, knowing that all we ever promise is that in the midst of both good and God, Jesus will never leave us or forsake us. He will stand with us. Katapos-tapusan, merong isang maliit na may isang babae, na naglalakad sa garden at nakakita siya ng bulaklak. Gustong-gusto niya yung bulaklak na ito. At napakaganda. Pero habang tinitingnan niya ito, nakita niyang madumi yung flower na yon. So ang ginawa niya, kinuha niya yung flower, nilinis niya. At nakita ito nung gardener. Sabi nung gardener, bakit mo tinanggal yan? Bakit mo tinanggal yan? Pero sabi nung kasi madumi po. Sabi niya, sinira mo yung halaman. You have destroyed my finest plant. Sabi ng gardener, pinili niya yung spot na yon na kailangan madumi at mahalo ko sa putik sapagkat iyon ang paraan upang lumago ang bulaklak na ito. Mga magulang at mga kapatid, God has placed us exactly where we are. So kailangan ng pagtitiwala sa ating Panginoon.
At sa ating pagtitiwala, makikita natin na ginagamit yung mga dagok, yung mga pagsubok, sakit ng ating mga buhay upang tumaas yung level ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. True contentment comes when we accept what is God doing for our lives at magpasalamat tayo sa kanila, sa ating Panginoon. Ngayong umaga, ang ating mga pananampalataya ay mahina o matatag. Nakatuon ba talaga ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Dadaan ang Holy Week na ito sa ating mga buhay at dadaan pa rin sa mga susunod na taon. Doesn't Jesus deserve the control in our life? Doesn't Jesus deserve a personal relationship sa bawat isa sa inyo? Nawa po sa magdaan ng Holy Week na ito, tignan po natin. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus lamang sapagkat siya ay karapat-dapat na purihin, pasalamatan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, bagamat ang linggong ito ay panahon ng selebrasyon. Naway mapapagdaanan namin ang pagpapahirap na ginawa sa iyo, ang pagpako sa iyo, naway maramdaman namin ang pag-ibig mo. Maramdaman namin, nakatagpuin ka namin sa panahon ito at kilalanin ka namin sa aming mga buhay. Salamat at ikay nabuhay para sa amin upang makasama ka namin habang buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Salamat po sa mensahe, Tungkol na Filyo. Ngayon naman po ay dumako tayo sa paghahandog kasabay ng tayong awit ni Nasola at Solly Baltasar. See the King of Glory.
Tumayo na po ang kapulungan. May tanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Aming Diyos, patuloy kaming sumasamba sa iyo. Patuloy kaming nagbibigay ng pinamakiinam para sa iyo, Ama. Maraming salamat sa mga anak mo na patuloy na nagkakaloob ng kanilang offering, ng kanilang mga ikapu. At hayaan mo na ang mga kaloob na ito ay magsilbing mabango sa iyong harapan. At patuloy na magamit, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia dito sa Tipas. Maraming pong salamat. Sa pagkakataon namang ito, ang bawat isa ay malayang makalalapit sa dakong harapan sa anumang kanilang ipinagpapasalamat. Maaaring nagdaos ng kaarawan, maaaring anibersaryo ng kasal, at yung iba ay tumanggap ng mga pagpapalang kalugod-lugod sa kanila, at ito'y kanilang ipinagpapasalamat po sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapatong na kamay ng iyong mga lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong mga pangyarihang basbas. Tayo po ay dadako sa basbas ng pasasalamat. Inaanyayahan po muna ang mga nagdaos ng anibersaryo ng kasal, gayon din ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Maaari na pong sumunod ang mga nais magpabasbas.
Tumayo po ang kapulungan. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama,
ang pakikipisa ng banal na Espiritu. Siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Atin pong sabay-sabay na sambitin ang mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Tayo po muna yung mga kaupo para sa ating mga announcement. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Tipas Unida Church. The church that, para po sa ating pagbabalita po ngayon pong Sunday Worship Service, para po sa ating Sunday Worship po, pagdating ng pinagpalang hari. April 13 po, 8 a.m., ang ating pong speaker, Predicador Jojo Filio. Para po sa ating next Sunday Worship Service, ang muling pagkabuhay, ating pong Resurrection Sunday, April 20 po, alas 4 po ng umaga. 4 a.m. po, ang ating pong speaker, Reverend Fermin Lantan. Blended worship po ito. Wear something rust, yellow, and blue. Para po sa ating Holy Church Day po, pag-alaala sa katawan at dugo ni Kristo. April 17 po, 7 p.m. po, 7:30 p.m. po, dito po sa ating church. Ang ating pong speaker, Predicador June Pagsisihan, blended worship po ito. At para po sa ating ang 7 huling wika ni Jesus, joint fellowship po ito ng district, joint Good Friday worship service, dito po sa UCC Tipas, sa ating blended worship din po ito, April 18 po, 1 p.m. Para po sa ating midweek speakers naman po, April 17, Holy Church Day, April 24 po, TNP, Brother Ed Bay. Para po sa ating flower sponsors po, Sister Nika Mones and Sister Kaye Blasa. Mga paalala po mula po sa M10 Club, ang ating pong ika po ay maaari pong i-deposit. BPI Savings, account number po, 0203-179065. Account name, Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Pwede rin po i-transfer po via GCash. Ang GCash number po, 0917-531-2614. Account name, Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation po ay kunan ng Pixaphone at ipadala as private message kay kapatid Lady Filio para po may record. Para naman po sa ating NOAA project, building blocks, ang ating pong mga kaloob ay maaari pong ibigay ng cash. Pwede rin po ng GCash and Security Bank po. Account name, Andelisa Ordonez. Ang transfer confirmation po ay kunan ng Pixaphone at ipadala as private message po kay kapatid Andelisa Ordonez para po may record. Para po sa ating Sunday School, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Sunday School, 8 a.m. po before Sunday worship po. Para po sa ating prayer meeting, 6 p.m. po via Zoom. Every Wednesday po, ang Zoom link po ay papadala po sa TUC members chat group. Karagdagang pagbabalita po, para po sa TUC Evangelism din po ay nagsagawa ng gawain sa Dreamville Mission po, sa Dreamville Ligid Tipas kahapon. Sa pangunguna po ng ating Predicador Jojo Filio, Diaconisa Cynthia Filio at TNP Joey Talampas, na dinaluhan po ng maraming bata. Gaganapin muli ang Dreamville Mission sa April 26. Patuloy po natin ipanalangin ang gawain na ito. Karagdagang pagbabalita rin po para po sa mga kalalakihan. Magkakaroon po ng meeting ang lahat po ng officers ng kalalakihan after the service dito po sa ating church. Atin na pong i-welcome ang ating mga kapatid na sina Gian Kyle Francisco. Mangyari lamang po na tumayo po at gumawa po sa kapulungan. And Gian Chelsea Nemis. And Jamaica de Guzman. At si Violeta Baltasar.
At ang huli po, si Ninya Mataya. Muli po, welcome po sa Tipas Unida Church. Tinatawagan po ang ating pong Dr. Nep Ordonez. Okay, bago sa lahat, congratulations po sa inyong coordinated na pagpalaspas kanina. Yes. At salamat po sa mga kabataan. Sila po ang nangungunan ng ating celebration ng ating pong Holy Week. Para po sa mga nagbigay po ng ating tulong sa pagpapatayo ng ating bagong church sa ating NOAA project, maraming salamat po. Dahil po dyan, kayo po ay kasama sa ating pong raffle ngayon. Natatanggap po ng ating masarap na roll. At ang atin pong mag-uwi ng ating dessert bilang pasasalamat ay ang kapatid na Yvette Balida. Congratulations, Yvette. Okay. Tayo pong lahat ay tumayo. Jesus is coming to Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Jesus is coming to Jerusalem. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Wave your palms and sing Hosanna. Save us, we pray, O Lord. Wave your palms and sing Hosanna. Save us, we pray, O Lord. Ating pong sabayan ang pagkaway ng ating palaspas. Tayo pong lahat.